Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Here is Octavia, my 2019 CF Moto 400 NK. And here is the XSR 900 2021 model. Ito sa kaibigan ko to. And shoutout nga pala sa aking idol, bagong idol na si Bessie Babe. Iniyayaya ko mag-ride kanina pero hindi kami makarapag-ride kasi nga yan, ulan. May bagyo. Anyway, shout out din kay Lola Lacuachera. Ayan, pupunta dapat kami ng gusto ko sanang puntahan ngayon yung shop niya sa Santa Cruz. Kaso sobrang traffic sa SLEX papuntang south. But anyway, so let's talk about something na ito talagang paborito ko tong topic na to. Wait lang, pakita ko lang muna. Baka sabihin niyo naman. Ayan, pasensya na. Katatapos ko lang mag-wiring ng ilaw. Kaya ito tayo ngayon. Ito, si Man Cannot Ride. Now, let's talk about suspension. Ano daw yung pinaka-the best suspension setup? Sabi ko, naku, walang the best. Walang best suspension setup. Hindi mo pwedeng i-set up yung suspension niyan, i-set up yung fork, tapos kalimutan na natin. Yun na yung universal setup, universal settings. Walang ganon. So itong XSR ang gagamitin natin example kasi ito may adjustability yung kanyang forks at saka yung kanyang shock. Here's the best tip, okay? Para dun sa mga nanonood lang ng videos na hanggang 2 minutes lang. The best tip is to set up the suspension yung pinaka-softest pa, di ba? The softest possible setting without bottoming out. Yun. Ulitin ko. I-set up natin yung ating suspension dun sa pinakamalambot na pwede na walang bottoming out. Na hindi nagbo-bottom out. Okay? Nabigyan ko kayo ng example ng papaano yun sinusukat. Hahanapin natin yung optimum. Okay? Optimum suspension travel ng mga motor natin. At ginagawa ko yan kay Octavia. Ito, ang kanyang fork ay merong zip tie. Ito yung kumbaga pinaka-marker ko ng kanyang travel. And dito sa shock, makikita nyo, meron din siyang zip tie. Ayun, yun yung zip tie niya. At yan, nakikita nyo, ito yung example ng optimum travel kasi yung shock ay hindi nagbo-bottom out. Yan, meron pa siyang 2 to 3 millimeters of travel bago niya tamaan itong bump stopper. Okay? Yung bump stop. Okay? So 2 to 3 millimeters of travel sa shock bago tumama sa bump stop. Yun yung optimum. Nasa softest setting ang shock ni Octavia. Okay? Now, dito naman sa fork, sa mga natutunan ko sa 3 years kong kausap si Dave Moss, isang suspension tuner, one of the best suspension tuner sa motor. Ang sabi niya sa akin is hanapin ko yung bottom out ng motor ko, ng forks, and nandito yon. Ito, ang bottom out ng motor ko, ng forks ni Octavia is 10 millimeters bago tumama dito sa 333. So nandito yon. Pumula dun daw, bumilang ako ng 10 to 15 millimeters. Yun daw ang optimum travel. So pag nakikita ko yung zip tie nandito, tuwan-tuwa ako kasi na-maximize ko yung performance, yung travel, na-optimize ko yung kakayanan ng suspension ng motor ko. Okay? Alright. Pero, wala talagang universal setup. Okay, bigyan ko kayo ng example. Halimbawang nakasetup yung fork. Okay, hindi natin magagamit yung XSR kasi walang zip tie ha. Ito na lang gamitin natin. Halimbawang nandito sa garahe, nakasetup ng softest setup yung fork. Hindi siya nagbo-bottom out, andyan lang siya. Natural kasi sa garahe lang naman eh. Umikot ako ng Village, nandiyan dyan. Di ba? Umikot ako ng Makati, nandiyan lang. Ayan. Nung napunta ako ng EDSA, nalubak ako, nandyan. C5, nandyan. Pag napunta ako sa Marilake, nandyan. Ayan. So, iba't iba yung suspension travel, depende sa riding conditions. Kasi ang kaugnayan niyan sa setup is, let's just say, isinet up ko ng pinaka malambot yung suspension para sa Makati. At
during Makati ride, na-optimize ko yung suspension travel. Nandiyan dyan. Yan. Makati yan ha. Umikot lang ako ng Makati. Ganyan. So, para sa Makati, yung soft setup ng aking suspension, na-optimize ko. Eh ngayon pumunta ako ng EDSA. Nung EDSA, nakita ko nag-bottom out. Nasagad, nag-bottom out. So, ibig sabihin, yung setup ko para sa Makati, eh hindi pwede para sa EDSA. So, ngayon kung itotono ko para sa EDSA at ma-optimize ko yung travel, ayan, for EDSA ito yan, na-optimize ko siya for EDSA. Kung kapag bumalik ako ng Makati, mararamdaman ko, uy, para sa Makati parang matigas yung tono ng suspension. So, ang suspension travel ko malamang for Makati nandyan lang. Pero pag EDSA nandito, ayan. Itong setup na to for EDSA na o-optimize ko, pero pagdating sa Marilaki, boom, bottom out na naman. Nagbo-bottom out pati yung shock. Iba kasi yung riding conditions, iba yung riding style, iba yung riding habits sa Marilaki. So ngayon, itotono ko yung suspension para sa Marilaki. Makukuha ko yung optimum travel, di ba? Ayan, okay na uli ang suspension travel ko. Yung nga lang, pagbalik sa EDSA, naramdam ko, may tagtag, may tigas. Eh kasi yung soft test para sa Marilaki without bottoming out, pag sa EDSA ko dinala, hindi na siya soft test ang epekto. Matigas na siya. Lalo pa sa Makati. Sa Makati, nandyan na lang. Ayan. Nung inikot ko sa village, nandyan na lang. Kasi para doon sa village, para sa Makati, matigas yung setup na sinetup ko para sa Marilaki. So, yun ang ibig sabihin ng walang universal setting. Walang isang setting na magic setting na pag yun ang sinetup mo, eh okay ka na. Wala nang problema. Punta tayo sa XSR. Ang example ko kasi kanina is more of riding conditions, ano. Eh papaano kung ito yung kaibigan ko si Norman. Oh. Ay, wag pala si Norman ang gamitin ko kasi baka magalit si Norman. Halimbawa, ako na lang. Halimbawa, akin tong motor na to. May asawa ako. Yung asawa ko, OBR ko. Eh yung asawa ko nasa, sabihin na nating 50 kilograms lang. Eh sa hindi inaasahang pagkakataon, eh ako'y loko-loko, may shota pa ako. Yung shota ko 80 kilograms. So ngayon yung timbang namin ng asawa ko ay kakaiba sa timbang namin ng jowa ko. Eh may kolehiyala pa ako. Yung kolehiyala ko 35 kilograms lang kasi petite. Petite, flat na petite. Oh. Eh di iba rin yun ang setup doon. So ngayon, itong shock, mag-iiba-iba ang laro nito. Yung suspension travel nito mag-iiba-iba so depende sa kung ano yung timbang ng sumasakay, yung load sa motor. So ngayon magkakaroon ako ngayon ng setup na let's say itong soft test para yan dun sa kolehiyala na pinapaaral ko kasi 35 kilograms lang eh. Pag kinombine kami nasa 100 kilo lang kami kasi 70 kilograms lang ako. Pero pag sumakay na yung jowa ko, 'di ba? Eh mabigat 'yun. No, voluptuous yun eh. So 80 kilograms. So isa-set up ko, itataas ko ngayon yung preload. Titigasan ko ng konti yung preload. Yung preload ang titigasan ko ha, hindi kung ano man. So pag tinigasan ko yung preload para sa mabigat na load, hindi na ngayon siya magiging swak na swak dun sa magaan na load. At ngayon, isinakay ko naman sa OBR ko, ang aking commander, eh nagpapasexy. 50 kilograms lang halimbawa, babaguhin ko uli ang setting. So meron akong setting 1, setting 2, setting 3, depende dun sa load. Iko-combine ko yan, depende dun sa ginagawa kong riding. Alright? Kasi hindi naman kayo nakaupo lang dito maghapon magdamag, di ba? Nagra-ride kayo. So kung ano man yung load ng motor at kung ano man yung riding conditions at kung ano man yung riding style na ginagawa ko, doon ko ngayon babaguhin yung setup ng suspension para ma-optimize yung suspension travel. Yung travel ng shock tsaka yung travel ng fork. Ganun ang ibig sabihin ng walang magic setting o walang the best setting sa suspension. Pag tinanong kayo, anong best setup ng suspension? Wala. Ang suspension setup ay binabago depende dun sa load, yung timbang, depende dun sa riding conditions,
Depende dun sa style of riding na gagawin. Bigyan ko kayo ng style of riding. Okay, ito. Vulcan 650S. Okay? So, yung Vulcan 650S, may traditional itong suspension. Alright? Ito, kapag chill ride ka lang talaga dito, yung suspension nito, ito, nasa softest setting din siya. Chill ride ka dito, talagang ang galaw lang niyan, malumanay lang. Pag binigla-bigla mo to, dahil malambot talaga ang setup ng spring nito, nagbo-bottom out yan madalas. So ngayon dito sa Vulcan 650S, kapag ito niratrat mo ng niratrat tapos naka soft test setting ka, magbo-bottom out ka talaga kasi yung kanyang geometry, yung pagkakagawa ng motor, yung spring rate niya, talagang pang comfort riding. Itong XSR, kaya siya naka soft test setting, matigas pa nga yan eh. Hindi na namin ma-bottom out yan. Hindi namin ma-optimize. Oo, kahit naka soft test setting itong XSR 900, hindi namin yan ma-bottom out ni Norman. Kahit dalawa kaming sakay. Hindi na namin yan, kasi talagang yung kanyang spring rate ay ginawang matigas talaga for the type of riding na inaasahan para sa ganitong klaseng motor. So kung i-optimize namin ito, dapat palitan namin yung spring nito ng mas malambot na spring rate para sa isang solo rider. Pero okay naman ang spring rate nito kung sasakay si Norman at saka yung kanyang OBR, o kung may karga siyang bagahe, saddlebag or panniers, or katulad nung isang yun, may top box yun. So again, depende mo yan sa mga factors na yun, yung bigat, yung load, yung riding conditions, yung riding style, tsaka yung pacing. Yun nga, ito pag mabagal, pag chill rider, okay ang suspension nito. Pag ginulat mo to, nagbo-bottom out to. Ito kahit gulatin mo, hindi to nagbo-bottom out. So malamang talagang mas matigas ang suspension nito. Dapat i-adjust ng konti ito para maging ma-optimize yung suspension travel ng motor na to. For Octavia, ito yung motor ko naman, ang disadvantage ni Octavia, si Octavia kasi walang adjustability yung fork. So yung setup ko ng shock ni Octavia, inihahabol ko sa kung ano yung babagay dun sa setup ng fork para yung motor ay magbalanse. So isa pang aspeto yun. Ito last na siguro sa discussion natin is kailangan yung motor maging balanse yung kanyang play, yung kanyang laro. Kung yung likod ay na-optimize mo yung travel pero yung unahan hindi, given your weight, ikaw yun ha, yung timbang ni Norman halimbawa, i-adjust mo yung fork para pati yung fork na o-optimize yung travel. Kung halimbawa yung payong nakaharang, halimbawa yung fork ng Vulcan is na o-optimize yung travel pero yung shock hindi, di i-adjust natin yung shock para magbalance yung motor. And with Octavia, medyo sinuwerte ako ng kaunti kay Octavia kasi si Octavia, yung kanyang fork with the type of riding na ginagawa ko, na o-optimize ko yung travel niya, at yung kanyang shock with the setup na ginawa ko ay naihabol ko, naitugma ko dun sa fork. Kaya tuwang-tuwa ako dito kay Octavia kasi sinuwerte ako na with my weight right now, 70 kilograms, na-optimize ko yung suspension performance. Pero nung ako ay mabigat, nung ako ay nasa 86, 89 kilograms, hindi ako natutuwa sa suspension niya kasi pakiramdam ko hindi ko siya mai-adjust based on my weight. At saka nung mga panahon na yun, ako'y baguhan pa, hindi pa ako ganun kalikse sa motor. So, iba yung pakiramdam. Pero ngayon, na ako naman medyo nakaka 14,000 kilometers na at ako ay gumaan na, 70 kilograms na lang ako, tumugma yung riding style ko, yung riding conditions, at yung riding load ko, yung weight ko, dun sa setup ng kung ano yung meron sa suspension ni Octavia. Alright, so thank you so much for watching. Sana may napulot kayong kapakipakinabang sa mga videos ng Man Cannot Ride. I will see you on the road. Stay safe, ride safely.